Pero ang pagpupondo sa Child Development Centers, aprobado daw po yan ni Pangulong Bongbong Marcos. Alamin natin ang update mula sa Malacanang ni RH14, Ms. Leth Narciso. Ms. Leth? Sister L, inaprubahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang 700 milyong pisong pondo para sa pagtatatag ng Child Development Center sa mga low-income municipalities. Kasunod ito ng hiling ng mga nagsusulong ng early childhood development na mapaglaanan ng pondo ang programa sa loob ng susunod na 3 taon para mabigyan ng access ang may hirap na barangay sa early childhood education. Sa sectoral meeting sa Malacanang, kasama ang EDCOM 2 at iba pang ahensya, iminungkahi ng Pangulo na gawing CDC ang mga daycare center dahil pareho lamang ang pagsasanay sa mga guro at naroon na rin ang mga bata. Inaatasan din ang mga kaukulang ahensya na paramihin ang graduates sa kursong may kaugnayan sa early childhood education, lalo na sa mga rehiyong may kakulangan ng early childhood teachers. Ayon kay Education Secretary Sani Angara, malaki ang maitutulong ng Early Childhood Development Initiatives sa pagpapabuti ng kalidad ng edukasyon sa bansa. Mababawasan rin anya ang dropout rate at tataas naman ang completion rate at literacy ng mga batang mag-aaral. Sa ulat ng EDCOM, may 5,800 barangay pa sa bansa ang wala pang CDCs at 229 sa mga barangay na ito ang kabilang sa may hirap na LGUs. Tiniyak naman ng Department of Budget and Management ang pagpapalabas ng pondo para sa itatayong CDCs ngayong taon na idadaan sa Local Government Support Fund. Sister L? Ms. Leth, ano ang schedule ngayon ng Pangulo Ash Wednesday ngayon eh? Oo nga. Actually, tinatanungan namin kung nagsimba ba siya o magsisimba. Pero wala pang tugon sa atin, maging yung schedule niya para ngayong araw wala pang naibibigay. Oo. Ms. Leth, may update ba? Kasi di ba nabanggit ng Pangulo na sabi niya nga ang term niya, heads will roll after po nung nangyaring pag-collapse ng bridge dyan sa may Isabela, yung tulay. So ano na, may update ba ang Malacanang tungkol dito? Hinihintay pa rin ang resulta ng investigation dyan, Sister El, pero ayun, mismo si Presidente nga nagutos na maimbestigahan yung nangyaring yan. At may hirit din ng mga ilang grupo, Ms. Leth, na yung taas ng toll dito sa NLEX at SLEX ay suspindihin daw ng Pangulo. Meron bang reaksyon dito ang Pangulo or statement mula sa Malacanang? Oo, ang naging statement dyan, sisilipin kung katanggap-tanggap. At actually, ang nabanggit ng palasyo ay babantayan. Ang naitanong actually ay kung sakaling magkaroon ng epekto sa presyo ng mga bilihin, yung pagtaas ng toll fee dyan sa NLEX, ang sabi, babantayan ng palasyo at ng DTI. Oo, tama, Ms. Leth, kasi baka mamaya maipatong dun sa produkto, kawawa din naman yung tayong mga mamimili, mga consumer. Oo. Yun nga, kasi alam naman natin na talagang may domino effect kapag ganyan. Siyempre, tataas yung delivery cost, ipapasa din yun sa consumer ng mga truck owner. Alright, maraming salamat, Ms. Leth. Balik sa'yo, Sister L. Damdamin by